Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Pinya. Siya ay nag-iisa na anak ng kanyang ina na si Aling Rosa. Dahil sa pagmamahal sa nag-iisa niyang anak, pinalaki niya itong labis na spoiled. Hindi marunong si Pinya na gumawa ng gawaing bahay dahil sanay siyang utusan ang kanyang ina sa lahat ng bagay. Isang araw, nagkasakit ng maluba si Aling Rosa. Humiga siya sa kama at hindi na makatayo. Sa kabila ng kanyang karamdaman, patuloy pa rin ang pag-utos ni Pinya sa kanya. Nagreklamo si Aling Rosa na wala siyang makita para magawa ng mga utos ni Pinya. Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo lahat ng gusto kong gawin mo. Dahil dito, nagalit si Pinya at sinigawan ang kanyang ina. Pagkatapos ng ilang araw, biglang nawala si Pinya. Hinanap siya ni Aling Rosa sa buong bahay at sa labas, ngunit hindi niya makita ang kanyang anak. Labis siyang nalungkot at nag-alala. Habang naghahanap, nakita niya ang isang kakaibang halaman sa likod ng kanilang bahay. Ang halaman ay mayroong maraming maliliit na mata na nakausli. Naalala niya ang sinabi ni Pinya sa kanya at bigla siyang nagsisi. Inalagaan ni Aling Rosa ang kakaibang halaman. Sa paglipas ng panahon, namunga ito ng isang prutas na hugis ulo na napakaraming mata sa balat. Simula noon, tinawag itong Pinya bilang alaala sa nawawalang anak ni Aling Rosa.